meron po talaga mga pangyayaring mahirap paniwalaan, mga misteryo na nangyayari sa kabila ng mga makabagong teknolohiya. Hiwaga na walang paliwanag na kung hindi mo naranasan, iisipin mong nilikha lang ng imahinasyon ng ibang nilalang. Pero mahirap mang paniwalaan, nangyayari ang maraming bagay na hindi natin alam. Tulad na lamang ng black hole sa kalawakan. Saan nga ba napupunta ang hinihigop ng black hole? O ang nawawalang mga barko at eroplano sa Bermuda Triangle? Saan nga ba sila napupunta? Wala pa ring makasagot sa mga katanungang yan. Kaya sa araw na ito mga kapatid, isang misteryo ang muli nating mapakikinggan at nangyari ito kay Sam. At papamagatan po natin itong Unit 404. Hello? Trixie, nandiyan ka pa ba? Nakatulog na yata. Wait, mag-video call na tayo. Lumabas na ako sa office eh. Nandito ako sa pantry. May 15-minute break ako. Baka dapat magmerienda ka kaysa nakikipag-usap sa akin. No, it's okay. Natutuwa ako sa ibinalita mo. Ako rin, Trixie. Sa wakas, mas madalas na tayong magkakasama. Oo, Sam. Pero teka, saan ka titira pagdating mo rito sa Maynila? May kaibigan akong tutulong sa aking maghanap ng kwarto o condo unit. Kondo? Mahal sa kondo ah. Bahala na. Ang importante, Trixie, diyan ako sa Maynila magtatrabaho. Oo nga't freelance pa rin ako. Pero mas mapapalapit ako sa karamihan ng clients ko. Pwede na ako makipag-meeting ng personal. Hindi na lang puro Zoom o Teams. Mapapalayo ka na sa akin. Mamay, mahigit 30 anyos na ako. Hayaan mo namang mamuhay ako mag-isa. Na matuto akong mag-intindi sa mga kailangan ko sa paraang kaya ko. Pwede mo namang pag-aralan yan kahit nandito ka sa Bicol. Mamay. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Buo na ang pasya mo. Hindi naman ako aalis kung hindi dumating ang offer na ito eh. Sana tinanggihan mo na lang. Ayaw mo po bang umunlad ako sa kursong tinapos ko? Gusto naman, anak, pero... Sa Maynila, makakagamit ako ng mas high-tech na laptop. May computers pang ipoprovide ang client para makabuo ko ng mga graphic designs na parang pang video at print. Hindi ko naman naiintindihan ang paliwanag mo, anak. Graphic designer ako. May pwede ako sa video editing. Pwede rin sa print materials. Mas marami akong kayang gamitin sa program at application. Mas marami akong makukuhang client. Mas malaki ang iyong kita? Ganun ba? Opo. At mas mabilis na matutupad ang pangarap ko. Na makapag-abroad kayo ni Trixie? Kasama na yon. Pero unang-una sa plano ko, yung maisama kita sa Maynila. Para hindi ka na nag-iisa rito. Hindi naman ako nag-iisa eh. Narito ang mga kamag-anak natin. Oo nga po, pero may iwan kitang mag-isa rito sa bahay. Kaya nga huwag ka nang umalis, Samson. Ang bantot talaga ng buo kong pangalan. Pero ikaw lang ang binigyan ko ng lisensya na tawagin ako sa buong pangalan ko. Aba, dapat lang. Huwag ka na magtampo sa akin. Padadalahan kita palagi ng pera. At kapag kaya na kitang isama sa Maynila, ako mismo ang susundo sa'yo rito. Halika, Sam. Dito yung sinasabi ko sa yung unit na for rent. Kalahati ng rent sasagutin ng company namin at yung kalahati, ikaw naman. Okay, Peter. Salamat. Ang ganda sa condominium building na to. Talaga maganda rito. Nasa gitna ito ng malaking malls at ito mismong building napapaligiran ng kung ano-ano. Dito nagrarent ang mga turista kasi nga accessible sa malls at walking distance lang.
Salamat. Ang laking tulong nitong ginawa mo para sa akin, Naku, Peter. wala yun. Kahit sino naman gagawin yun eh. Ganyan kahalaga ang talent mo sa production house. Kaya ako nga mismo nakiusap sa boss na kunin ka na at dito na patirahin sa Maynila. At dito mo pa ako naikuha ng unit sa BGC. Sa lugar kung saan rich and famous ang nakatira. O may negosyo. Tama, correct ka dyan, Sam. Uy, Trixie, kanina ka pa tahimik dyan. Sorry, ayoko namang basta sumingit sa usapan niyo eh. Pero, alin ba rito ang unit ni Sam? Yes, itong unit 403. Tama yan, 403. Ito ang card. Yan. Card? Bakit card? Alam mo kasi, Sam, hindi na uso yung mga sushi talaga na, alam mo yun, yung tinutusok na gano'n. Usually, top cards ang ginagamit. Ha? Itapat mo rito sa maliit na screen. Ito, yan, sa handle ng pinto. Yan, tapat mo. Sige. Okay. Tapat mo. Walang nangyari. Baliktad yata, Sam. Sige, itry natin ulit. Try mo. Oh, nakita mo? Bumukas na. Wow! Oo nga, high-tech na. BGC, siyempre. Huwag mo lang kalilimutan ng card bago ka lumabas, ha? O kung may pupuntahan ka, hindi mo rin kasi magagamit ang elevator kung wala kang card. Nakakapanibago. Nako, masasanay ka rin. Sana hindi ko makalimutan tong card. Oo, wag talaga, ha? Sige. Pasok na tayo. Sige. Nakita mo naman, ha? Ang ganda sa mata, hindi ba? Oo nga. Alam mo, Sam, itong unit mo, studio type ito. Medyo maliit, pero tama lang sa'yo dahil mag-isa ka lang naman dito eh. Maganda rin ito kapag meron kang kailangan na mapagmuni-muni, di ba? Para sa pag-i-edit mo ng mga project at sa pagkukompose mo ng design, lalo na kung may deadline. Oo, tama ka, Peter. Maganda ang lugar, tahimik. Mismo. At kahit malapit to sa mall, hindi naman ako interesadong mag-mall. Gastos lang yun. Oo, tama. Oo, mauubos ang pera mo. Pero paminsan-minsan magkape tayo sa labas nitong si Trixie, ha? Oo nga, Sam. Kapag off ako sa work at pwede ka rin. Tingnan natin kung ano ang meron sa mga mall na malapit dito. Kailangan paminsan-minsan lumabas ka at nang ma-exercise yung katawan mo. Hindi puro na lang trabaho at pagharap sa laptop o computer, ha? Kailangan matapos na akong mag-setup. 2 monitor, isa sa laptop, isa rito sa desktop. Dito ko i-connect ang drawing pad kapag kailangan kong gamitin. At dito naman ang external keyboard. Pero mas komportable akong gamitin ang keyboard ng laptop. Dito naman ang mouse. Tamang-tama. Ibinili ako ni Trixie ng isa pang mouse. In case masira itong matagal ko nang ginagamit. Mamayang gabi ako magsisimulang magtrabaho sa project namin ni Peter. Mas nakakapag-isip ako ng maganda kapag gabi hanggang madaling araw ako nagtatrabaho. Si Mamay. Hello, May. Bakit po? Anak, gusto lang kitang kumustahin. Okay lang po ako. Kayo, kumusta kayo riyan? Okay naman ako, anak. Eto, nalulungkot lang ako at 2 araw ka nang wala rito. Masasanay ka rin, Mamay. Pero okay lang naman po na araw-araw niyo akong tawagan eh. Kumakain ka ba sa oras? Opo, Mamay. Kapag nagugutom ako, kumakain ako. Huwag kang magpapalipas ng gutom, ha? Aalagaan mo ang sarili mo at huwag magpupuyat. Hindi pwede akong hindi magpuyat, May. Sa gabi ako mas nakakapagtrabaho ng maayos. Oh, ano yon? May kumakatok po. Teka, titingnan ko muna. Oh, sino yung dumating? Wala po. Walang tao rito sa labas ng pinto. Baka umalis na. Oh, parang may kumakatok pa. Saan kaya galing ang ingay na yun? Bukas itong pinto, Mamay. Wala naman tao rito sa labas. Pero tama ka. May nadinig nga akong kumatok ulit. Pero malayo naman ang naunang unit sa akin. At sa abot ng tanaw ko, wala naman tao rito sa hallway. Papasok na ulit ako.
Oh, saan galing yung ingay na parang mga katok? Hindi ko po alam. Hayaan nyo na. Baka kung anong ingay lang yun. Oh, sige anak. Basta magpahinga ka na, ha? At kung magpupuyat ka, bumawi ka ng tulog kinabukasan. Opo, May. Ikaw rin, magpahinga ka na. Huwag mo ako masyadong iniisip. Big boy na ako. Walang mangyayaring masama sa akin dito sa Maynila. Pambira. Naglalag ang wifi connection ko. May kailangan pa naman akong i-download na application. Bukas ko pa siguro matatapos ang design ng video na pinapa-edit ni boss. Ay, magkakape nga muna ako. Hihintayin kong bumilis yung wifi connection ko. Ano yun? Natatandaan ko ang tunog na yun Pero wala nang gumagamit ngayon ng may notification sa laptop ko. Teka nga. Ang sabi sa notification, you're just connected to a new network. Ha? Bakit ako kukonek sa ibang network? May sarili akong wifi At saka, yung narinig kong tunog kanina, naaalala ko na. Tunog yun ng dial-up connection sa internet. At ngayon, nakakonek na ako sa ibang network na Help Us. Anong klaseng network name to? Help Us? At saka, bakit ako basta na lang na-i-connect? Hindi naman ako nag-request na makonek At anong oras na ba? 3:00 ng madaling araw. Naaalala ko ang madalas sabihin ni Mamay. Kapag 3:00 ng madaling araw, sabi sa amin ng matatanda, ito yung oras na kahit ano ang hilingin mo sa iyong pagdarasal, ibibigay ng langit dahil ito ang pinakamataimtim na oras para kausapin natin ng Diyos. Totoo ba yun, Nay? Bakit hindi mo subukan? Nandiyan ka naman para ipagdasal ako Tama, pero may isa pa, Sam. Ano pa? 3:00 din ng madaling araw, sinasamantala ng mga espiritong ligaw para makipag-usap sa mga buhay. Sino naman na may sabi niyan? Ang matatanda rin. Totoo kaya yan? Hindi ko alam. Dahil ganyang oras, tulog na tulog pa ako. Alam mo naman ang gising ko. 4:00 ng umaga. Eksakto sa pagtilaok ng tandang. Tama ka, anak. Sa nangyaring to, ang pag-connect ng laptop ko sa isang network at ang pangalan ay Help Us, ano kaya to? Gawa ng espiritong ligaw? O talagang may internet connection dito sa building na ang network name ay Help Us? Ay, nakakonek pa rin ako. At ang lakas ng signal Sino kaya ang may-ari ng internet connection na to? Baka kasi mahak niya ang mga files ko. Masisira ang project na ginagawa ko. Magdi-disconnect ako. Hindi ko alam kung safe ang connection na to Ano ba to? Pagkatapos kong i-disconnect, kumukonek ulit. At naririnig ko na naman ang lumang tunog ng dial-up. Ayun! Connected na naman ako. Connected kahit hindi ako nagre-request. Kahit wala akong tinatype na password, kusang kumukonek. Bakit ganito? Saan galing ang network na to? Ayaw mo nun. Libre ang internet mo. Oh. Libre nga. Misteryoso naman. Hindi ba mas nakakatakot isipin na bakit basta na lang kumukunik ang laptop ko sa network na ang pangalan ay Help Us? Walang request, walang password. Basta kumukunik na lang ang laptop ko. At ang lakas ng signal. Help Us? Pero kahit na, ayaw mo ba nun? Malakas ang signal. Hindi ka tulad ng gamit mong wifi, naglalag o bumabagal na signal. Kaya natatagalan ka mag-download ng kailangan mong material sa project na ginagawa mo. Pero Peter, delikado rin. Paano kung mahak ang laptop ko?
i-crash niya yung system ko. Sa bagay. Alam mo namang connected ang laptop at desktop ko. Kailangan ko yun para mas mabilis na magawa ang visual design na ginagamit sa video projects, pati na rin sa print materials. Tama. Oo, naiintindihan kita dyan, oo. Kung ganun, naiintindihan mo na delikado yung basta na lang nakokonek sa kung anong internet network ang laptop ko. Oo, naiintindihan ko na. Tama, delikado nga. Ganito. Pag nangyari ulit yun, mag-disconnect ka agad. Yan pa nga ang isang problema. Bakit? Ilang beses kong sinubukang mag-disconnect. Oh. Bumabalik yung connection. Ha? Kusa siyang kumukunik ulit. Teka muna, hindi kaya minumulto ka? Ako hindi ito nakakatawa, Peter. Alas 3 ng madaling araw. Oh. Kapag nangyayari yung ganun, kinikilabutan ako talaga. So ano nangyayari? Hindi mo natatapos yung project na ginagawa mo? Hindi. Nawala ako sa concentration eh. Ba? Nawala yung flow ng ideas ko. Isinisave ko sa external drive yung nagawa ko na. Mahirap na. Tama. Hindi ko alam kung anong mahikang nangyayari kaninang madaling araw. Ayokong basta mawala ang pinaghirapan ko. Ay, tama yun. Save ka ng save, ha? At huwag ka mag-alala. 2 araw pa naman bago yung deadline yung project. Ha? 2 days. Oo nga, Peter. At sana mamayang gabi matapos ko na. Tama. So hanggang ngayon nakakonect ka pa rin dyan sa network na Help Us? Hindi. Pagkatapos ng 1 oras, kusang nadidisconnect, Peter. Kusang dumidisconnect. Hindi ka na ulit kumonek? Hindi na. Pero may paraan kaya para mahanap natin ang may-ari ng internet connection na yun? Teka, sige. Subukan natin tanungin yung building administrator. Baka matulungan niya tayo. Wala kaming listahan ng mga network names ng mga tenant dito sa condo building. Ang meron lang kami ay ang listahan ng network providers nila. Ganun ba? Pero pwede kong tanungin ng mga tenants kung sino ang nagmamay-ari ng network name na Help Us. Hindi kaya tayo manghihimasok sa kanilang privacy? Paano kung hindi umamin yung may-ari? Well, actually, iniisip ko pa nga kung paanong approach yung gagawin ko eh. Nako, wag na Miss Mina. Baka ma-offend kung sino man yung may-ari ng network na yun. Ganito na lang. Alas 3 ng madaling araw kakamo automatic na na-connect? Oo. Actually, iba na ang naka-duty na guard sa ganyang oras. Pero bibilinan kong mag-login siya sa Wi-Fi nitong building. Tingnan natin kung masasagap niya yung Help Us network. Okay, sige. Pero pagkatapos malalaman niyo ba kung saang unit ito nanggaling? I mean, yung signal. Hindi ako sure kung magagawa natin yan. Pero kung lilitaw ang connection kapag nag-login ang guard mamaya, ibig sabihin, narito nga sa building ang may-ari nito. Sana may paraan para malaman kung saang unit ginagamit yung network na yun. Tama. Bakit, Sam? Bakit ba gusto mong ma-check kung saang unit talaga galing ang network signal? Gusto kong tigilan niya ang ginagawa niyang mahika sa Wi-Fi connection ko. Ha? Mahika? Ay kasi Miss Mina, ibig sabihin ni Sam, automatic kasing kumukonek yung laptop niya sa network na yun nga, yung Help Us. Kahit hindi siya nagre-request ng connection. Kahit walang password? Kahit wala. Kahit walang password. Di ba? Mahika nga. Totoo. First time ko tong naranasan. Nag-aalala talaga ako dahil ayokong mahak ang laptop ko. Tama. Ayokong masira ang system ko sa paggawa ng projects ko. Freelancer ako, Miss Mina. At may mga deadline na akong ginagawa na project. Oo. Naiintindihan ko naman. Naiintindihan ko. Alam nyo siguro, Peter, Sam, mas mabuting i-consult nyo to sa isang IT expert. Baka mas matulungan kayo sa problemang to. Tama ka dyan. Nakapagtataka nga, Sam. Kumain na tayo. Heto na ang kape mo. Ayaw mo ba talagang bumaba sa building? Maglakad-lakad naman tayo sa mall. Pagkakain natin, sige. Mag-mall muna tayo. May IT kami sa office. Susubukan ko makipag-usap sa kanila. Iko-consult ko nga yung nangyari sa'yo. Sige, Trixie, please. Pero, hindi ka kaya minumulto? Sana nga multo lang to at hindi na maulit. Paano kung umulit ang nangyari? Vividyoan ko na para may resibo. Para may ebidensya ako na totoo ang mga sinasabi ko kay Peter. Pati na sa'yo. Sam,
Hindi ko kailangan ng ebidensya. Naniniwala naman ako sa'yo eh. Salamat, Trixie. Ay, huwag mo na masyadong isipin yan. Sige na, kain na tayo. Inumin mo na yung kape habang mainit pa. Okay. Mamay, bakit gising ka pa? Napaniginipan kita, anak. Umiiyak ka raw. Naalimpungatan ako kaya tinawagan na kita. May, mag-aalas 3 na ng umaga. Okay lang ako. Matulog ka na ulit. Ba't gising ka pa? Hindi ba binili na kitang wag magpuyat? Ay, tinatapos po akong trabaho. Oh, sige, sige. Talagang okay ka lang, Samson. Opo, mamay. Huwag mo nang isipin yung panaginip mo. Masyado mo lang siguro kung iniisip, kaya kung ano-ano tuloy ang napapanaginipan mo. Oh, sige anak, baka tama ka nga. Matulog ka na rin ha? Pahinga na. Opo, maya-maya magpapahinga na rin ako. Bye. Ay, si mamay talaga. Namimiss na naman ako. Ha? Teka, lumitaw na naman yung notification. Kumunik na naman ako sa network na ang pangalan ay Help Us. Teka nga, i-disconnect ko agad. Kumunik ulit? Kahit dinisconnect ko na, kumunik ulit? Teka, isi-save ko muna yung ginagawa kong project tapos papatayin ko tong laptop. Hindi ko pala pwedeng patayin. Nagre-render ako ng ginagawa kong effects. Matagal ang rendering eh. Ay, ano ba to? Sinong gumagawa nito sa akin? Bakit ako kumukonek sa network na to tuwing alas 3 ng madaling araw? Hello? Hello? May nakakakita ba sa video ko? Ako si Jeffrey! Sino to? Live ba to? Garbled ang video at audio. Bigla na lang lumitaw sa laptop ko. Hello? Hello? Ako si Jeffrey! May nakakapanood ba sa video ko? Hello? Hello? Nakikita niyo ba ako? Tulungan niyo kami! Hello? Napapanood kita, Jeffrey. Naririnig mo ba ako? Nasaan ka? Anong tulong ang kailangan mo? Hello? Hello? May nakakarinig ba sa akin? Tulungan niyo kami! Tulong! Hindi niya ako naririnig. Pero walang option para mag-comment o mag-reply. Teka, ikakabit ko ang microphone. Eto na. Hello? Jeffrey? Naririnig kita. Anong tulong ang kailangan mo? Nasaan ka? Hello? Hello? Sana may nakakapanood sa akin! Kailangan namin ng tulong! Kailangan namin ng tulong! Hindi niya ako naririnig. Pero nang magsalita ako sa microphone, pumapalo ang volume ng audio sa laptop ko. Ibig sabihin, gumagana ang mic ko. So bakit hindi niya ako naririnig? Recorded ba ang video na to? Kung recorded, sino to? Nasaan siya? Talaga bang kailangan niya ng tulong? Hello, Trixie. Nandito na ako sa lobby ng kondo. Sige, hintayin mo ako, susunduin kita. Sorry, alam kong day off mo. Dapat natutulog ka ng ganitong oras at... Sam, okay lang. Hindi rin naman ako nakakatulog ng ganitong oras. Yung body clock ko, sanay sa oras ng shift ko na gabi. Kaya sa araw ako tulog. So, anong nangyari? Ayan, tingnan mo. Nakakonect na naman ako sa Help Us Network. Oo nga. Nasaan yung video ng lalaking humihingi ng tulong? Hindi pa lumilitaw ulit eh. Hindi ko alam kung recorded siya o live. Wala kasing details ang video. Dapat makikita natin yun, hindi ba? At kung recorded, lilitaw kung ilang minuto o ilang oras na ang nakaraan matapos itong i-upload. Pero walang ganong details kanina. Tapos, hindi kanya naririnig kahit nagtatanong ka sa kanya? Oo, wala kasing comment o reply button kaya hindi ako makapag-type ng reply sa kanya. Trixie, basta lang din lumilitaw ang video niya. Wala kang naka-open na social media page? Wala. Nag-e-edit ako eh. May ginagawa akong project nang mangyari yun. Papatayin ko nga sana yung laptop pero naalala ko nagre-render ako ng effects para sa video. Sam, bakit kaya? Saan nagagaling ang signal ng network? At sino yung humihingi ng tulong?
Nahihiwagaan din ako, Trixie. Hindi ko alam kung kanino pa ako lalapit para malutas to. Nireport mo na ba yan kay Peter? Hindi pa. Kailangan ko kasing matapos tong project bago ko siya kausapin. Mamaya ng deadline nitong graphics design na ipinagawa niya. Sige, magstay na ako rito hanggang matapos mo yan. 2 days naman ang day off ko eh. Bukas pa ng gabi ang pasok ko ulit. Sorry, Trixie. Pati ikaw naaabala ko sa nangyayaring to. Nako, please, Sam. Huwag ka na mag-sorry. It's okay. Gusto ko rin makatulong pero hindi ko alam kung paano eh. Hello? Hello? May nakakakita ba ng video ko? Hello? Bumalik siya, Trixie. Siya yung napanood ko kanina. Ayan, pwedeng i-full screen mo ang video para makita natin ang details sa loob ng kwarto niya. Oo, teka. Ayan, naka-full screen na. Hello? May nakakapanood ba ng video ko? Tingnan mo, Trixie. Gagamitin ko tong mic para sumagot, pero hindi niya ako maririnig. Hello? Ako si Sam. Napapanood kita. Ituloy mo ang paliwanag. Nasaan ka? Anong nangyari sa iyo? Hello? May nakakakita ba ng video ko? Please? Hindi ka nga niya naririnig. Pero baka magbigay siya ng detalye. Teka, panoorin pa natin. Teka, ire-record ko sa phone ko. Please lang ako may nakakapanood nito. Ako po si Jeffrey. May 3 pa ako kasama rito. Si Myra, si Alan at si Rochelle. Biktima kami ng fake recruiter. Ang sabi sa amin magtatrabaho kami bilang call center agent sa Vietnam. Noong araw ng flight namin, piniringan kami. Tatakot kami kaya hindi kami lumaban. Hindi kami sinakay sa aeroplano. Pero dito kami dinala sa isang opisina na wala namang bitana. Nagtrabaho kami sa computer para mga scam. Manloko ng mga kapwa Pilipino. Ang binibiktima nila matatanda na malungkot pero maraming pera. Kapag hindi kami nakakota sa isang araw, hinihiwalay kami tsaka binubugbog. Yung mga kasama namin babae, kinukuryente kapag walang maskam sa isang araw. Tulungan niyo po kami, please. Gusto na namin umuwi sa pamilya namin. Tulong! Hindi. Paano natin tutulungan si Jeffrey? Baka narito lang sila sa building. Paano natin sila hanapin? May sinabi siya, ang opisina nila, walang bintana. Itanong natin sa building admin kung may floor or office na space dito na walang bintana. Teka, tingnan mo, Trixie. Ipinakikita ni Jeffrey kung sino-sino pa ang kasama niya. Tama, 4 nga sila. At walang bintana ang opisina. Wait, nakita mo yun? Ang alin? Sa pinto. Lumampas na sa pinto. Pero nakarecord naman ang video niya. May nakita ako. Unit 404. Trixie, itong unit ko, 403. Katabi mo lang ang unit nila. Nawala na ang video ni Jeffrey. Teka, i-stop ko na ang recording sa phone ko. Sam, tingnan natin sa labas. Kung Unit 404 sila, nandito lang sila sa 4th floor. Teka, Trixie. Bakit? Halika na, tingnan na natin. Ang alam ko kasi, itong unit ko ang huling unit sa floor na to. Itong unit ko na 403. Tingnan pa rin natin, halika na. Teka, ang top card ko para mabuksan natin ang pinto. Heto, dito tayo mag-umpisa. Unit 400. Unit 401. Unit 402. Unit 403. Ang unit ko, pader na to. Wala nang kasunod. Naniniwala ka na? Oo, pero i-review natin ang na-record mong video. Ipakita natin sa building admin. Baka matulungan niya tayo. Busy lang ako ngayon, Sam. Kailangan kong puntahan ang unit ng isang tenant eh. Sige. Anong oras ka namin pwedeng makausap, Miss Mina? Bumalik kayo bandang hapon. Lalabas din kasi ako. May kailangan bayaran sa City Hall eh. Sige. Tungkol ba saan to? Yung dati pa rin. Yung network connection na help us. Pero this time, may nadagdag. Anong nadagdag? Miss Mina, may video na biglang nagpa-pop up. Isang lalaki na humihingi ng tulong. Biktima raw sila ng human trafficking, ng scammers. Ha? Nakausap nyo? Naku, polis ang kailangan dyan, hindi ako. Iyon ang problema, Miss Mina. Hindi niya kami naririnig kahit ikabit ko sa mic.
Pero ipapakita namin sa'yo ang video. Ni-record namin sa phone ni Sam habang nagsasalita si Jeffrey. Baka ma-recognize mo yung lugar. Baka alam mo kung saan dito sa building ang may ganong interiors. O sige. Bago ako pumunta sa City Hall, titignan ko yung video. Aakyat muna ako. May complaint yung isang tenant eh. Sila muna ang pupuntahan ko. Hintayin niyo ako rito ha. Na-receive na ni client yung finished product mo, Sam. Maghihintay tayo kung naisama nila sa final editing na ads. Salamat, Peter. Pwede ka bang panoorin muna yung video nung Jeffrey na sinasabi mo? Oo, heto. Ipi-play ko habang hinihintay nating bumalik si Miss Mina. Sige, please. Alam mo, ganito, wala ba talagang paraan para makipag-communicate sa kanya? Tulad ng paliwanag ko kay Trixie, wala talaga. Mukhang recorded ang video. Pero walang paraan para makareply o makapag-comment man lang. Sinubukan ni Sam na i-connect ang microphone. Nagsalita siya. Nakita namin umakyat ang volume pero hindi siya nadidinig ni Jeffrey. So malamang recorded talaga ang video. Pwede nating hingin ng tulong ng kakilala kong IT. Yung source ng video, pwede nila yung i-trace. Galing siya sa network na ang pangalan ay Help Us. At yun din mismo ang sinasabi ni Jeffrey. Humihingi siya ng tulong, ng rescue para makauwi na sa pamilya niya. 4 silang nakakulong sa kwartong yun or office na walang bintana. Nakakapagtaka talaga. Nag-pop up yung video pero walang paraan para makausap siya. Kaya nga ilalapit namin kay Miss Mina. Baka ma-recognize niya yung loob ng unit. Isa pa, Peter, nakita ko sa video na ang pinto may nakasulat na Unit 404. 404? Di nasa 4th floor. Oh. Wala. Ha? Nakalimutan mo na, Peter. Oh. Yung unit ko, ang huling unit sa 4th floor. Unit 403. 403, oo nga pala. Oo, tama. Kaya bukod sa suggestion mo na humingi tayo ng tulong sa IT experts, ilalapit ko muna to kay Miss Mina. Dahil bilang building administrator, maaaring alam niya kung nasaan ang opisinang kinaroroonan ni na Jeffrey. Sige, panoorin na natin ng video na nai-record ninyo. Sandali, ipi-play ko. Kung may nakakapanood dito, ako si Jeffrey. May tatlo pa akong kasama rito. Si Myra, si Alan at si Rochelle. Biktima kami ng fake recruiter. Ang sabi sa amin, magtatrabaho kami bilang call center agent sa Vietnam. Nung araw ng flight namin, piniringan kami. Natakot kami, kaya hindi kami lumaban. Hindi kami sinakay sa aeroplano, pero dito kami dinala. Sa isang opisina na wala namang mga pintana. Pinagtrabaho kami sa mga computer para mag-scam. Manloko ng kapwa Pilipino. Ang binibiktima nila matatanda na malungkot pero maraming pera. Kapag hindi kami nakakota sa isang araw, hinihiwalay kami, binubugbog. Yung mga kasama namin babae, kinukuryente kapag walang maskam sa isang araw. Please lang, tulungan niyo po kami. Gusto na namin umuwi sa aming pamilya. Naku, totoo ba to? Totoo ang video na yan? Hindi ko alam, Miss Mina. Nag-pop up na lang siya sa screen ng laptop ko. Hindi namin siya makausap. Alam na naming walang Unit 404 sa 4th floor, pero sa video na yan, kitang-kita ang marka sa pinto na nahagip ng kamera ni Jeffrey. May nakasulat na Unit 404. Wala ngang Unit 404 dito sa building. Pero yung office nila, walang bintana. Meron bang opisina rito na walang bintana? Sam, Trixie, walang ibang opisina rito sa building maliban sa bangko na narito sa ground floor. Mula 2nd hanggang 4th floor, puro residential unit, rental units. Walang opisina rito. At isa pa, yung sinabi ninyo, walang bintana sa unit na kung saan nandun si Jeffrey. Walang unit dito na walang bintana. At kung napansin mo, Sam, sa mismong unit mo, malaki ang space para sa bintana, para pumasok ang sikat ng araw, para makatipid ang tenant sa kuryente. Malalaki ang bintana ng units dito. Teka, paano kung tinakpan lang ang windows? Kung nasan sina Jeffrey? Pwedeng mangyari yan, Trixie. Pero tandaan ninyo, walang Unit 404 ang building na to. Kaya talagang wala rito si Jeffrey at ang mga kasama niya. Okay, pero
Gusto ko talaga siyang tulungan. Pero Ang IT expert na kilala ni Peter. Siya na lang lapitan natin, Sam. Teka lang, sa napanood ko, mukhang kailangan ninyo na ring i-report ang video na yan sa mga pulis eh. Ang sabi ng IT expert, hindi nila mahanap ang location ng IP address. Hindi lumilito yung help us na pangalan ng network. Lilitaw ba yun kahit offline? Tulad ngayon. Pwede rin lumitaw. Maliban kung technically naka-hide ang network. Hindi talaga makikita. Peter, wala na bang ibang paraan? Sabi nung kausap ko, pwede raw nating ipaubaya sa mga pulis ang investigasyon kasi sila ang higit na may legal authority para gumamit ng ibang paraan. Para matrace ang network, pati ang pinanggagalingan ng video. Gabi na ulit. May trabaho na ako mamaya. Hindi na ako pwedeng umabsent. Teka, ano bang ibig mo sabihin? Paano kung kumunik ulit yung laptop ni Sam sa Help Us Network? Paano kung lumitaw na naman sa screen niya yung video ni Jeffrey? Hindi natin siya masasamahan. Ako nasa trabaho. Ikaw rin babalik na sa inyo, hindi ba? I-report na natin sa pulis. Bahala na sila. Pero... Trixie, at this point, wala na tayong maitutulong kay Sam. Kung kumunik ulit ang laptop niya sa hindi may paliwanag na network na yon, yung help us na yan, wala na tayong help na magagawa. Wala siyang gagawin kundi i-video to. I-send sa akin at kung magpakita man si Jeffrey sa screen o monitor niya, di ganun ulit. Kailangan i-record niya sa phone at i-send uli sa akin. Okay? At pagkatapos noon? Di i-forward ko sa mga pulis. Sila nang bahala. Pero may isa pa akong tanong. May tanong ka pa, wag lang mata. Sige, sasagutin ko yan. Ano pa, Trixie? Wala tayong magagawa dahil walang Unit 404 sa building na ito. Hindi dito nakakulong si Jeffrey. Peter, naiintindihan ko yan. Ang gusto ko sanang magkaroon ng kasagutan. Bakit si Sam? Bakit kay Sam nangyayari ang lahat ng to? kailangan mag-concentrate ako para matapos ko yung design na hinihingi ng client. Ay, ayoko nang isipin ang tungkol sa Help Us Network na yun. Kung hindi siya matrace, ayoko na rin problemahin. Kung may nagmumulto man dito sa unit na inuupahan ko, sana umalis na lang siya. Nagpunta ako rito sa Manila para magtrabaho at hindi para maging mysterious network hunter. Hindi. Ang tunog na yun. Narinig ko na naman ulit. Ang laptop screen ko, may notification na naman. Connecting to Help Us Network. Hindi, tama na. Iniistorbo niyo ako. Sino ba kayong gumagawa nito? Bakit automatic na kumukunik ang laptop ko sa network na to? Pambihira naman oh. Bakit ba sa akin to nangyayari? Teka, i-disconnect ulit. Naku naman, useless. Kumukunik ulit. Bakit ba? Bakit ako? Anong kailangan niyo sa akin? Tignan mo ginawa niya kay Myra, oh. Tignan niyo. Ha? Video na naman? Si Myra, duguan. Kung napapanood niyo kami, tulungan niyo kami, please. Paano? Sino ka bang talaga, Jeffrey? Walang Unit 404 sa building na to. Wala ring unit na walang bintana. Gusto kitang tulungan, pero hindi ko rin matrace ang IP address ng network o ng video mo. Gusto ko kayong iligtas, pero hindi ko alam kung paano. Tulungan niyo kami bago na lang kami patayin. Patayin? Sinong papatay sa inyo? Ganito, itatype ko yung pangalan ng recruiter namin, pati yung supervisor namin ngayon dito sa Scam Hub. Kapag may nangyari sa amin na masama, sila dapat managot. Hindi. May lumitaw na mga pangalan sa screen ko. Pangalan ng recruiter nila at pangalan ng supervisor sa office nila. Kung nakapag-send siya ng message, pwede ako mag-reply. Ayun, may lumitaw na reply box. Pwede kaming mag-usap. Jeffrey, si Sam to. Napanood ko ang videos mo, pati ang video na duguan si Myra. Ano ang nangyari sa kanya? At bakit kayo papatayin? Sam? Sam? Salamat pinakakapanood sa video ko. Anong nangyari kay Myra?
Hanapin mo kami. Gusto na namin umuwi sa pamilya namin. Alam ko, hinahanap na ako ng asawa ko. Magta-type ulit ako. Jeffrey, gustong-gusto ko kayong tulungan. Pero kailangang ibigay mo sa akin ang address nyo. Nasaan kayo? Bakit duguan si Myra? At bakit kayo papatayin? Nawala ang video. Na-disconnect ako sa network nila. Hindi. Jeffrey, bumalik ka. Paano? Anong gagawin ko? Paano ko sila tutulungan? Hindi. Ano yun? May sumigaw na babae. Pero tahimik na. Saan galing yung sumigaw? Katok ba yung narinig ko? Pero may naka-install na doorbell sa pinto ng unit ko. May kumatok ulit. Teka, sisilipin ko kung may tao sa labas. Pero imposibleng may kumatok. Malibang containant din siya rito. Kung hindi, makakasakay ng elevator kung wala siyang top card. Walang tao. Tama ang hinala ko. Walang tao sa labas. Pero sino yung kumakatok? Saan galing ang pagkatok? Putok! Putok ba yun ng baril? Anong nangyayari? Pinaglalaroan ba ako ng ibang nilalang? Bakit kung ano-anong naririnig ko? Ang tunog na yun. Nanggagaling sa kabila ng dingding. Pero wala nang unit dun. Pader na ang nasa kabila ng unit ko. Babae! Sumigaw na naman! At parang galing ulit sa kabilang dingding. Ay, tama na! Sino ba ang gumagawa nito sa akin? Tigilan niyo na ako! Tama na! Tama na! Hello? Trixie? Trixie, salamat tumawag ka. Tulungan mo kami, Sam! Hindi. Si Trixie. Hindi si Trixie yung tumawag. Alam ko si Trixie. Pero bakit boses ni Jeffrey? Hello, Sam? Ano bang nangyayari sa'yo? Ako to. Trixie, ikaw na ba talaga yan? Boses ni Jeffrey ang unang sumagot. Mag-video call nga tayo. Nag-aano na ako sa'yo eh. Okay, eto, naka-video na ako. May kasama ka riyan? Wala. Bakit? Eh, parang may anino sa likod mo. Huwag mo akong biruin, Trixie. Kanina pa may nangyayaring kababalaghan dito. Anong kababalaghan? Pero teka, sino mo niyang... Wala akong kasama, Trixie. Nag-iisa lang ako rito sa unit. Pero... Hindi ko nakikita ang sinasabi mong tao. Pero kanina, kumunik na naman ang laptop ko sa Help Us Network. Pagkatapos nagpakita na naman si Jeffrey. Yung kasama niya, duguan, si Myra. Oh no! Alam na niyang napapanood ko ang videos niya. Pero hindi pa rin niya nasagot ang tanong ko kung nasan sila. Sam, umalis ka na muna riyan. Makahonte ng unit na yan. Bago ka tumawag, nakarinig ako ng mga katok, mga sigaw, mga putok ng baril. I'm worried about you. Bumaba ka na sa labi ng building. Ipapasundo kita. Ipapahatid kita rito sa office namin. Hindi, Trixie. Kailangan kong tulungan si Jeffrey. Papatayin sila. Gusto na niyang umuwi sa pamilya niya. Pero Sam, hindi na ito normal. Baka may mangyaring masama sa'yo. Kailangan kong tulungan si Jeffrey. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Hahanapin ko ang Unit 404. Jeffrey, bumalik ka. Magpakita ka sa screen ng laptop ko. Kumukunik ulit sa Help Us Network. Malapit na ang wakas. Duguan ka. May 3 pang tao na nakahandusay sa tabi mo. Tulungan mo kami makauwi sa pamilya namin. Hindi. Paano? Nasaan kayo, Jeffrey? Saan ko kayo hahanapin? Narito kami. Narito lang kami. Teka, huwag mong i-off ang video. Gumagalaw ang camera. Ha? Ipinapakita nito ang higaan ko. Patungo ang shot sa headboard ng kama. Kung saan may malaking salamin.
Narito kami, Sam. Huminto siya ng camera sa malaking salamin sa ibabaw ng headboard ng kama. Pero paano? Salamin lang ang nandyan. Lumapit ka. Makikita mo. Narito kami. Salamin lang ang narito. May lumitaw na pinto sa salamin. Buksan mo ang pinto. Buksan mo. Pero paano ko bubuksan? Hindi ko pwedeng hawakan. Konti na lang ang panahon ko. Wag! Hintayin mo ako, Jeffrey! Tutulungan kita! Pero paano ko bubuksan ang... Buksan mo na ang pinto. Pipilitin ko. Tumagos ang kamay ko sa salamin. Nahawakan ko ang knob ng pinto. Pipihitin ko na para mabuksan. Bumukas ang pinto. Tumagos ako sa salamin. Makakapasok na ako. Jeffrey, narito na ako. Sam, nahanap mo kami. Hindi ko maintindihan. May lihim na pinto mula sa unit ko na 403. Patungo rito sa unit 404. Kailangan bintana dito. Hindi na ako magtatagal. May mga ID sa katawan ng mga kasama ko. Narito ang ID ko. Hanapin mo mga kamag-anak namin. Ibalik mo kami sa aming mga mahal sa buhay. Pero paano? Paano kayo nakulong sa lugar na to? At ang mga may sala kung bakit ito nangyari sa inyo? Nasaan sila? Yung pangalan na binigay ko sa iyo. Oo, na-screenshot ko. I-report ko sa pulis. Ikaw na ang bahala sa amin, ha? Matatahimik na ako. Hindi. Dadalhin kita sa ospital. Kayong apat, dadalhin ko kayo sa ospital. Salamat. Jeffrey! Wag! Hindi! Wag muna! Kailangan may magpaliwanag sa lahat ng to. Hindi ko to kayang ipaliwanag ng mag-isa. At saka... Hindi. Anong nangyari? Nag-skeleton sila. Silang apat. Anong kababalagan to? Kailangan mailabas ko sila rito. Baka magsara ng pinto. Makukulong din ako rito. Kailangan mailabas ko sila. Paano natin may papaliwanag ang mga kalansay sa unit mo? Yung sinabi kong nangyari, yun ang paliwanag, Peter. Hindi nila tayo paniniwalaan. Ako naniniwala. Nakita ko ang mahiwagang connection sa Help Us Network. Nakita ko ang video ni Jeffrey. At ikaw man, napanood mo ang video. Bakit ayaw mong paniwalaan si Sam? Ang network connection may paliwanag. Pwedeng ipaliwanag. Pati ang video ni Jeffrey, pwedeng recorded. Pwedeng... Peter, may pinto sa likod ng salamin na yan. Diyan sila nakulong. Nandyan ang Unit 404. Diyan ako pumasok. Nakita kong naghingalo si Jeffrey. Nagbiling siya na iuwi ko silang apat sa kani-kanilang pamilya. Nakita ko ang mga katawan nilang wala ng buhay. Hanggang sa naging kalansay silang apat. Naniniwala ako, Sam. Kahit imposible. Naniniwala ako sa'yo. Paano natin ito papaliwanag sa mga pulis? E di sabihin natin kung ano ang naranasan ni Sam. Kung hindi sila maniwala, hindi na natin yun problema. Kailangan i-report natin to. Dahil ang mga kalansay, kailangan mahatid sila sa kanilang pamilya. Trixie. Hindi mo ba naiintindihan, Peter? Hindi natatahimik ang kaluluwa nila. Gusto nilang umuwi sa kanilang pamilya. Titigil ang nararanasang kababalaghan ni Sam kung susundin natin ang hiling ni Jeffrey. Ayon sa mga pulis, ang apat na kalansay ay ang apat na taga-probinsyang inireport ng kanilang pamilya na sinundo ng recruiter at magtatrabaho raw sa Vietnam. Pero hindi na muling nakita. Reported as missing sila. Kailan ito nangyari? 15 years na ang nakalipas. Paano nakumpirma? Sa ID. Ang ID na nakasabit sa kanilang mga leeg. Kung gustong ipa-DNA ng mga kamag-anak para makasiguro, pwede naman daw hilingin. Pwede ba akong sumama sa paghatid sa kanila?
sa kanilang mga pamilya. Tanungin mo si Chief. Sa tingin ko, papayagan ka niya. Kasi ikaw ang nakalutas ng case na ilang taon na nilang hawak eh. Miss Mina, paano yung recruiter at supervisor? Mananagot ba sila? Ayan pa nga. Kaya siguro pinatay sina Jeffrey para walang maging witness sa kasamaan nila. At nang mapatay ang 4, inabando na sa lihim na unit na hindi nakalista sa building plan. Kasabwat nila ang may-ari nitong building? Hindi ko masasagot yan, Sam. Iba na ang may-ari nitong building nang maging building administrator ako. Pulisya na ang bahalang tumapos sa investigasyon. Miss Mina, Sana matuntun agad nila ang recruiter at supervisor para managot sa pagkamatay ng 4 na biktima ng illegal recruitment, kidnapping at pagpatay. Salamat. Nakauwi na ang anak kong si Jeffrey. ito po ang ID niya. Yan lang ang katibayang nahawakan ko nang matagpuan ko sila. Ang anak ko. Wala siyang pinangarap kundi ang magandang bukas para sa kanilang mag-asawa. Ang misis po niya, Wala na. 2 taong naghintay ang manugang ko na bumalik. At umuwi sa amin si Jeffrey. Pero hindi na niya kinaya ang paghihintay. Sa sobrang kalungkutan, inatake siya sa puso. Matagal nang wala ang aking manugang. pasensya na po kayo. Akala ko, aalis din ako sa mundong ito na hindi nakikita ang anak ko. Salamat, Sam. Ibalilibig namin siya ng maayos at sana matulungan mo kami magkaroon ng katarungan ng sinapit nila. Tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Sana makapagpatuloy pa rin kayo sa buhay kahit nakumpirma ninyong matagal nang wala si Jeffrey. Dito ka pa rin titira sa Unit 403? Oo. Hindi ka natatakot? Bakit ako matatakot? Ang hiwaga ay kasama sa pamumuhay natin dito sa mundo. May dahilan kaya sila nangyayari. Katulad ng paghingi ng tulong sa atin ni Jeffrey. Sam, kumukunik ang laptop mo sa Help Us Network? Pero, May message na Sam, salamat. Matatahimik na kami. Jeffrey. Buhay na buhay pa rin ang dial-up connection. Nagpapaalam na si Jeffrey. Ito na siguro ang huli kong connection sa Help Us Network. Sana nga matahimik na kayo, Jeffrey. Sana nga. Hindi lahat naniwala sa karanasan natin. Pero dito sa puso ko, alam kong totoo ang lahat. Hindi lahat ng hiwaga ay masama at dapat katakutan. May mga hiwaga na sigaw mula sa kadiliman. Iyon ang nangyari kina Jeffrey. Hindi sila nagparamdam para ipahamak ako, kundi upang humingi ng tulong at magkaroon ng katarungan ng kanilang kamatayan. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera, nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM at sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.